So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 6, 2025, Huwebes, matapos ang Miyerkules ng Abo. Mula po dito sa Malolos Cathedral, Immaculate Conception, atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito na hinango mula sa aklat ng Deuteronomio, chapter 30, verses 15 to 20. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ng kanyang mga landas. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa Kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon. Makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa panahon na ng Kwaresma at maganda po na ating mapagnilayan muli, no? Dahil ang panahon ng Kwaresma ay bilang paghahanda para sa pagdiriwang ng Misteryo Pascual at ang hinihiling sa atin na mahalagang paghahanda, no? Bukod sa mga sakripisyo na gagawin natin ay yung pagsisisi sa ating mga kasalanan. Siyempre kung tayo po ay magsisisi, may desisyon tayong dapat gawin. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, tayo ang magpapasya ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. So nasa atin po na hindi lang tayo basta gagawa ng mga bagay na pang-Kwaresma o pang-mahal na araw, kundi gawin natin ito bilang bahagi ng ating desisyon, no, na ating gagawin. Kung tayo ba ay magbabago na o pansamantala lang dahil panahon ng Kwaresma, titigil tayo at pagtapos nito ay balik na naman tayo sa dati. So tayo po ang nagdidesisyon ng ating buhay, pero bagamat, no, siyempre maganda po na ang ating mga desisyon ay laging may gabay ng Espiritu Santo upang ito ay maging naayon sa kagustuhan ng Diyos. So muli, no, anuman ang ating nagiging buhay ngayon, yan ay dahil sa ating mga desisyon. Kung naghihirap man tayo, bunga yan ng desisyon natin. Kung nagiging masaya man tayo, dahil pinipili natin at nagdesisyon tayo na maging masaya sa kabila ng mga kahirapan o mga pagsubok na ating nararanasan. Kaya nawa, sa pagsisimula natin ng Kwaresma, patuloy natin ng papagnilayan ang mga bagay na dapat nating isuko, ang mga bagay na tunay na magpapasaya sa atin at ang mga bagay na nagpapalungkot sa atin ay atin na pong itama. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.